Hello, Gemini. Check natin yung mga energies mo sa next, 15 days. Ganap. Thank you so much for dropping by para manood ng aking reading. Bago man po kayo dito or matagal na. Sa patuloy na pagsuporta, yung mga nag-join ng membership, thank you. Nag-avail ng subscription. Pati na rin yung mga nagpapadala, mga consistent star senders natin. Tsaka yung mga nagpapadala ng super thanks din. Private reading guys, kayo yung mag-message sa aking official page. Nag-iisa lamang po yun. Purple tin, may blue check sa kanan. Okay? Kayo po yung mag-message dun. Ingat po kayo kasi meron pong mga fake na nagpapanggap na page ko. So, meron ka ritong crossing bridges. It's time to take action. New Moon in Aries. Mountain card. Clover. Sa Lenormand mo, meron ka mountain, may clover ka. Irreplaceable, unexpected outcome, disagreements. Check natin yung tarot cards mo. Ay, dito ko pala nilalagay. Okay? Yung crossing bridges mo na yan, para sa akin, parang ano yan eh, si Six of Swords. Pwedeng may paglayo na, pagtalikod na sa isang situation, sa isang connection. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. Ang bridge kasi two-way yan eh. Pwedeng to reunite or pag-alis, di ba? Yun naman yung bridge. So, para sa akin itong crossing bridges mo, hindi lang ito paglayo na lang, pagka-cut off. Pwede rin itong pagsalubong eh. Okay? Or paglipat sa, pwede, paglipat sa panibagong chapter. O, pwedeng saying goodbye, or saying hello, or reconnecting, or advancement, yung tipong magle-level up ka, mag-i-improve yung sitwasyon mo. Pero ang sinasabi dito, pwedeng it's about healing, connecting, mending, ayan. So, pwedeng ikaw ito na magsisimula ka na ng panibagong chapter ng buhay mo. Or pwedeng yun, tinatalikuran mo na tong past o kung ano man ito. Okay? It's time to take action. A bridge could also bridge could also indicate something na mareresolba mo eh. Gemini. Pwede kang merong problema na maaayos dito. It could be a successful outcome din para sa akin. Sabi dito sa New Moon in Aries mo, it's time to take action daw. Itong next 15 days, siguro dapat meron kang gagawing paraan
Okay? Or magiging ano ka, magiging active ka. Kailangan mag-put ng effort. Ano yung mga Lenormand cards mo? May mountain ka, may clover. Oh, you need to confront something daw. Ito na nga yun, it's time to take action. Kung ano man itong kakaharapin mo, Gemini. Pwede ring challenge kasi itong mountain na to eh. Oh, minsan itong mountain na to, meron kang malaking problem na kakaharapin, no? Ano siya eh. Mahirap eh. 'Di ba ang bundok mahirap akyatin. So, pwedeng ganun. Challenging sabihin na natin. Oh, isang malaking balakid kasi to eh. Ayan, oh, pwedeng may obstacle. So, kailangan mo ng courage and persistence sa next 15 days. Pero you have clover, which is ano, card ng swerte, happiness. Ayan, oh. Bits of luck, fortune awaits. There's the potential na magiging okay yung mga bagay-bagay, magiging happy. Kumbaga, makakaano ka dyan eh, pwede kang makachamba, no? Pero nakikita ko, meron ka munang malaking obstacle na kailangan mong i-clear. Or kung ano man itong bagay na to, nasa harapan mo na, kailangan mo i-confront yan. Yun yung sinasabi kasi parang may i-confront ka dyan eh. Kakaharapin mo whether you like it or not. Kailangan mo talagang mag-take ng action kasi lumilitaw to. New Moon in Aries. Check natin career financial mo. Oh. Merong shedding dito. Para sa akin, itong shedding, magbabawas ka ng, ewan ko. O pwede itong pagbabudget eh. Limbawa, alam mo yun, cost cutting. Parang ganun yung dating sa akin. Kung sa trabaho to, bad news yun. Kasi kung nagko-cost cutting, tas ikaw yung makakasama dun sa cost cutting, ibig sabihin, it's an indication na pwede mong malose yung job mo. Okay? Pero kung pagdating sa ano mo to, sa pera yun, pwede rin. Pwede rin namang malalagasan ka. Like, papagastos ka. Wala sa budget, no? Pwedeng ganun eh. Ayan, no? Meron kasing reducing losses, elimination. Pero kasi ang shedding, especially snake, is pwedeng renewal to eh, transformation eh. So, pwedeng iba dito, nagkakaroon ng transformation sa career ninyo, diba? Sa kabuhayan, sa finances ninyo. Oh, it seems na yung iba naman dito, mukhang nasa tamang direction naman daw kayo. Sabi dito, you're on the right direction. So, pwedeng confirmation to kung halimbawa nagpaplano ka na mag-explore ng opportunity sa ibang lugar or ibang company. Kasi ito, may bridge dito. There's this bridge na kailangan mong tawirin. Tapos, meron din ditong kailangan mong mag-take action eh. Oh, mukhang tama naman yun. Kung ano man itong naiisipan mo, pinagme-meditatean mo na, pinagpaplanuhan mo, career goal mo. Mukhang tama naman yung direction na tatahakin mo if ever. Okay? Meron ka lang sigurong mga kailangan baguhin, ayusin, adjustment sa approach mo, sa diskarte mo, pagdating sa career, sa financial. Sa love life mo naman, ay, nako. So, pwedeng may disappointment dito. Hindi mo inaasahang mangyari. May something na nakakagulat eh. Ayan o, meron ditong mga failed expectations or iba yung outcome na kalalabasan doon sa inaasahan mo. Pwedeng mga bagay to na ni sa hinagap mo, hindi mo na-imagine or hindi mo
wala sa plano. Alam mo yun, yung mga bagay na wala sa plano. Okay, so hindi mo inaasahan na pwedeng pagka-problema kayo. Yan, nakikita ko pwede may mga pagtatalo rito eh. Pwedeng na misunderstood, na nahusgahan. Alam mo yun? Parang meron something dito na hindi kayo mag-agree sa isa't isa. Or hindi kayo magkakaintindihan. Meron ditong parang hindi tatanggapin yung explanation niya, yung apology niya. Okay. Parang nadi-disregard yung opinion, parang ganun. Kasi parang merong pagtatalunan kayo eh. Pero, para dito sa person na to, ikaw pa rin, sa tingin ko, ikaw pa rin naman yung number 1 sa puso niya. Ayan, no? Hindi ka naman niya papalitan pa or pinalitan, Gemini. Mukhang ikaw pa rin para sa kanya. Yun naman ang yun naman yung energy niya, feelings niya sa'yo. Sa bottom ng tarot deck, we have the King of Wands reversed. O, meron ditong something unpredictable talaga. O, lumitaw na nga to dito sa mo eh. Sa love life mo. Pwedeng itong something unpredictable na yan, lumilitaw, yung obstacle na yan, yung mountain na sinasabi ko kanina. Meron something dito na parang mami-miscalculate mo or ma-underestimate mo. Siguro akala mo easy lang to, ganito, ganyan lang, pero it's more complicated kesa dun sa inaasahan mo. Oo. And pwedeng pwedeng something will come up na hindi ka prepared. Okay? Two of Swords, nahihirapan ka mag-decide dito. Ano ba to? Is it about your career? Ano ba tong next na pinaplano mo? Or pwedeng hindi mo alam ano yung next step na dapat mong gawin? Pero parang ang clue naman kasi dito sa career mo, it seems na tamang direction naman eh. Okay? O baka naman sa love life mo tong Two of Swords, kawalan ng clear direction kasi itong Two of Swords eh. Or ito ay period ng lacking clarity, pagiging confused, indecisive. Or kung meron kang mga inconvenient truths na iniiwasan, Gemini, it could be avoiding something or someone avoiding you. Meron kasing dito eh. Okay, it's more on parang iniiwasang mag-decide. Or iniiwasan mong magkamali. Ewan ko merong mga ganong klaseng energy akong napipick up. By the way, merong devil card dito, the Lovers. Pwedeng si to, may Capricorn, may Gemini. Yung Gemini, pwedeng ikaw yan or another Gemini. Pero may mga, si Capricorn, Earth and, Earth and Air. Pwede rin may fire. Okay, Gemini, nakikita ko dito, kung na-stuck ka man, so nakikita ko na makakaalis ka na dito sa period ng pagiging stuck. Or it could be an indication ng kailangan mong ayusin yung sarili mo, Gemini. Kasi parang yung kasunod na card mo kasi Knight of Coins reversed. Ito kasing Knight of Coins reversed is another energy ng pagiging stuck. Baka naman kailangan mo nang mag-take action. Masyado ka na bang matagal na natenga, na stuck dito sa kinalalagyan mong situation? Baka maybe it's time to move forward, no? Kung ano man itong tinutukoy na to, relating man to sa career mo o hindi. It's time to move forward or it's time
na uli para gumawa ka ng paraan, kumilos ka, maging active ka. It could be ganun kung naging, alam mo yun, naging inactive ka for a while or for a long period already. Okay. Halimbawa, hindi ka naging productive lately or in the past months or in the past years. Basta meron ditong something about Devil card reverse na dapat gumawa ka ng paraan para maalis mo yung sarili mo dyan sa toxic energy na yan. Para mabago mo yung mabago mo yung sitwasyon mo. Okay? Kailangan na ng pagbabago dito. Kailangan na ng pagte-take action. Gemini, yun lang. Nakikita ko dito na kailangan mong ma-force yung sarili mo dyan. Kasi Knight of Coins is an indication na pwedeng meron kang mga bagay na sinisimulan mo tas hindi mo natatapos. Okay. Okay. So, sa love life, this indicates unfinished business. Pwedeng hindi pa kayo tapos na itong person mo. Pero parang may energy na nang gusto nang kumalas dito or kakalas na with the Devil reverse kung sa relationship mo yan. Pagdating naman sa career mo, ayan, pwedeng ikaw yung tao na dami mong sinisimulan or wala kang sinisimulan at all or meron kang sinisimulan tas hindi mo naman ipinupush through, hindi mo nakukumpleto, hindi mo natatapos. Okay. Yun lang yun. Whether sa career mo yun, etc. Kung saan man tumutungkol yan. Four of Coins reverse is pagde-declutter, pagle-let go. Devil card is letting go of toxicities. Meron ka ring indication sa Four of Coins mo ng pagle-let go kung ano man yung mga dapat mo nang i-get rid, i-dispatch siya, i-declutter dito sa buhay mo. For sure, yung mga toxic, yung mga toxic yung dapat mong tanggalin. Bagay, kung ano man yan, sitwasyon, mga tao na hindi nakakabuti para sa iyo. Okay? Kasi nai-stuck ka eh. Kakaroon ng blockage eh. Quality over quantity nakikita ko dito. Kasi kailangan maging minimalist ka less is more. Or re-evaluate mo daw ano yung mga yung pinaka-importante. Unahin mo yung priorities mo. Huwag ka nang mag-aksaya ng energies mo sa mga bagay na hindi ka magiging productive or yun nga, hindi naman healthy para sa'yo, hindi makakatulong sa situation mo. Siguro yun na yung mga dapat mong tanggalin, mga bagay o kung ano man yan. Sabi dito, this is letting go of pagiging materialistic kung materialistic ka masyado. Or it could be surrendering kasi minsan matindi kapit natin sa isang bagay or isang, relationship, connection. Minsan ganun eh. Or meron kang mga dapat nang baguhin or i-let go na sa sarili mo mismo. The Lover's card indicates a major decision to make. Ganun din si Two of Swords, decision making yan. So, choices lang talaga, Gemini eh. Choices lang eh. Tsaka taking action yung mga parang nakikita kong sinasabi sa'yo dito eh. Meron ditong something na kailangan mong i-realign sa buhay mo according to the Lover's card. It could be a new love na paparating sa'yo. It could be a new partnership, a new commitment. Ayan, may romance, choices, love, new connections. In love or in career mo man yan. Okay? Five of Swords.
Okay, shifting energies. So, meron ka talagang pag-shed na gagawin according to itong card na to, itong devil card, tapos itong four coins reversed. May mga tatanggalin, babawas, let go na, babaguhin, i-realign. Merong gustong makipag-make amends sa'yo dito. Reconciliation, makipag-ayos, makipagpati, makipagkasundo. With the 5 of Swords. Pwedeng romantic, pwedeng hindi. So, meron talaga mga hindi inaasahan. According dito, tsaka dito. Sabihin mo na, pwede may mga surprises, unexpected dito. Maging ready ka kasi meron ding mga pagbabagong darating sa'yo. Kailangan mong i-conquer itong mga negative thoughts mo, mga self-doubt mo, Gemini. Okay? So, yan yung mga energies na na-pick up ko dito sa next 15 days. Thank you so much for watching. Babush!